Magandang umaga sa lahat. Bago tayo magsisimula sa ating talakayan, Miss Marites, panguluhan ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, kalihim, sa maaari bang itala na muna ang mga lumiban ngayong umaga at ipasa ito sa akin through Messenger. Okay. So, bago tayo dadako sa ating talakayan, ay tandaan natin ang mga alituntunin na ating pagkakasunduan. Okay, unang-unang alituntunin ay dapat makinig habang may nagsasalita sa ating Gmeet. Pangalawa ay ipakita ang respeto sa bawat isa. Kung sino man ang nagsasalita o sumasagot, ay dapat pakinggan muna natin ito. Pangatlo ay ang masiyang pakikilahok sa ating talakayan. Tandaan na ang paglalahok ninyo ay binibigyan ko ito ng puntos. So, babalikan muna natin ang ating paksang tinalakay natin kahapon. So, ano nga ba ang paksang tinalakay natin kahapon? Sino pa ang nakakaalala? Yes, Julian. Tama, ang paksang tinalakay natin kahapon ay ang ponolohiya. Ano nga ba ang ponolohiya? Melan? Magaling! Ang ponolohiya ay isang pag-aaral sa tunog ng tunog. Okay. So, ngayong umaga ay meron tayong gagawin na charade. So, dahil online class tayo ngayon at virtual lang tayong nagklase, ay gagawin pa rin natin ito, ngunit hindi yung karaniwang charade na ginagawa natin. Okay. Ang gagawin natin ay papangkatin ko kayo sa 5 grupo. Okay. Papangkatin ko kayo at paki-ano na lang sa in-call ng mga pangalan nyo kung saan naitalaga ko na ang mga grupo nyo. Okay, ang bawat grupo ay pipili ng isang membro kung saan siya ang mag-a-act ng mga salitang ibibigay ko. At ibibigay ko itong mga salita sa pamamagitan ng sa Messenger. I-PPM ko lamang ito sa mga mag-a-act ng napili niyong membro, okay? At ang 4 na natitirang kamembro nyo ay sila yung manghuhula. So, ang gagawin ng isang membro ay mag-open cam para maipahiwatig at ma-act talaga ang mga salita na ibibigay ko. Okay, gagawin lamang ang paghuhula sa bawat salita sa 3 segundo. Okay, ang bawat salita ay mayroon lamang 3 segundong huhulaan. 30 segundo pala. Okay, pasensya na. Okay, magsisimula tayo sa unang pangkat. Okay, magaling at nahulaan nyo lahat ng mga salitang pinahula ko sa inyo. Okay, sa tingin nyo, sa mga salitang hinulaan nyo, ano ang kaugnayan nito sa ating talakayan o sa paksang tatalakayin natin ngayong umaga? Itaas lamang ang kamay ng virtual hand kung gusto nyong sumagot. Okay, Algie. Maaari. Sino pa? Okay, Lovejoy. Tama. Bigyan natin ng palakpak si LJ. Okay, tama. Ang ating paksang tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa variety ng wika. Ngunit bago tayo magsisimula sa ating talakayan ay babasahin muna natin ang ating layunin. Una ay nakapagpapahayag ng malinaw sa kahulugan ng variety ng wika. Pangalawa, nagpapakita ng pagpapahalaga ng variety ng wika sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaisipan sa paksa. Pangatlo ay nakapagsusulat ng script na naaangkop ang 8 variety ng wika. So, sa
katapusan ng ating talakayan ay inaasahan na makamit natin itong tatlong layunin na ito. Okay. Ano nga ba ang variety ng wika? So alamin natin. Ang variety ng wika, ang pagkakaroon nito ay bunga ng paniniwala ng mga linguistika na ang wika ay heterogeneous o nagkakaiba-iba. Dala dito ang ng nagkakaibang pangkat ng tao na may iba't ibang lugar na tinitirahan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. Sunod, so ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan. Alam natin na ang wika ay instrumento, ang wika ay kaluluwa ng isang kultura or ng isang bansa dahil nga dito ay nakaka-communicate tayo sa isa't isa or sa kapwa-tao natin. So, dahil dito malaki ang papel nito sa pagpapalaganap at pagpapayaman ng kultura. So, ika nga, ang wika ay buhay kung kaya't patuloy itong nagbabago. Sunod, ito ang 8 variety ng wika: ang dialect, sociolect, idiolect, ethnolect, icolect, pidgin, jargon, at creole. So ngayon, iisa-isahin natin silang ipaliwanag para makilala natin sila ng mabuti at ang mga gamit nito sa ating lipunan. Una ay ang dialect. Ito ang wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon. So ating i-emphasize, no? Ito ay partikular na ginagamit sa isang rehiyon. Laliwigan o pook, malaki man o maliit. Halimbawa nito, Tagalog, sa mga Tagalog, ito ay bakit. Sa Batangas ay bakit nga. Sa Ilocos ay bakit ngay. Sa Cebuano naman, ito ay ngano. So, pansin natin, 'di ba? Magkakaiba-iba sila sa sa iba-iba ang kumbaga dialect ng iba't ibang pook or lugar. So, yun. Pangalawang variety ay ang sociolect. Minsan ay tinatawag na socialect. Ito ay pansamantalang variety lamang. Ito ay uri ng wika na ginagamit ng isang particular na grupo. Ang salitang ito ay may kinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko at kasarian ng individual na gumagamit ng mga naturang salita. Halimbawa dyan ay ang gay language. So, ang gay language, halimbawa, Wiz ko feel ang mga hombre detached die. So, ang gay language ay isa sa mga sociolect na variety ng wika. Ito pa, sa estudyante. Ito ang kadalasang ginagamit. Oh my God! Nakatabi ko kanina sa bio ang crush ko. Tapos kasabay ko pa siyang mag-leave. So, yan yung kadalasang ginagamit ng mga estudyante. At ang isa pang halimbawa ay sa preso, kusa, malabo yung plano niyong pagpuga. So, yan ang ilan sa mga halimbawa ng idiolect. Sociolect pala. So, ang pangatlo ay ang idiolect. Nakagawi ang pamamaraan o estilo sa pagsasalita ng isang individual o ng isang pangkat ng mga tao. Ang wikang typical o pangkaraniwang ginagamit ng isang tao, ang personal na wika ng isang tao. So, ang idiolect ay ang personal na wika ng isang tao. Halimbawa, magandang gabi bayan ni Noli De Castro ng TV Patrol, 'di ba? Pag yung katagang yan ay binabanggit, 'di ba? Ang naiisip talaga natin ay si Noli De Castro ng TV Patrol at isa pa ang excuse me po. So, ang katagang iyan ay 'di ba sikat dahil kay Mike Enriquez ng 24 oras at ang buhay ay weather lang kay Kuya Kim. At saka
Eto ang Handa na ba kayo ni Corina. Ito yung mga isa sa mga halimbawa ng idiolek. Kumbaga, ang idiolek ay ang estilo or pamamaraan ng pagsasalita ng isang tao. Halimbawa, ako. So, makikilala nyo ako sa pamamagitan ng pagsasalita ko na mahinhin o kahit hindi nyo ako nakikita or nakakausap ng harap-harapan, pag narinig nyo yung boses ko, masasabi nyo, si Binibining Gwen yan kasi ganyan na ganyan yung estilo ng pagsasalita niya. So, ganyan ang halimbawa ng idiolek. Pang-apat, Ethnolek, isang uri ng variety ng wika na nade-develop mula sa salita ng mga ethno-linguistang grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, sumibol ang iba't ibang uri ng ethnolek. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko. So, dito sa Pilipinas, alam nating marami tayong mga tribes or pangkat etniko dito. Kagaya ng Aita, Kankanae, Badjao. So, yan. Yan yung ang mga salita na ginagamit nila ay sa halimbawa ng ethnolek kung saan kumbaga natutukoy natin sila na isa yan silang Aita dahil yan yung salita na ginagamit nila. So, halimbawa, Bakuul, tumutukoy sa mga gamit ng mga Ivatan na pangtakip sa kanilang ulo tuwing panahon ng tag-init at tag-ulan. So, bulanim, salitang naglalarawan ng pagkahugis buo ng buwan. At laylay deksika, salitang iniirog kita ng mga grupo ng Kankanae ng Mountain Province. So, ilan lamang yan sa mga halimbawa ng Ikolek na variety ng wika. Ngayon naman, dadako tayo sa panglimang variety ng wika, ang Ecolike. Ang Ecolike ay variety ng wika na kadalasang ginagamit sa loob ng ating tahanan. Ito ang mga salitang madalas na namumutawi sa bibig ng mga bata at mga nakakatanda. Malimit itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtastasan. Ito yung mga salitang ginagamit natin na kasanayan natin gamitin sa loob ng ating tahanan sa pakikipag-usap ng ating mga magulang o mga kapatid. Halimbawa, palikuran, banyo o kubeta, silid tulugan o kwarto, pamingganan o lalagyan ng plato, papi, tatay, mamshi, nanay or ina, or or ate. Sunod naman, ang pangpitong variety ng wika ay ang jargon. Ang jargon ay varyasyon o variety ng wika na tinatawag din bilang natatanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat na gawain bilang isang profesyon. Halimbawa, sa mga attorney, sa mga batas o legal, defendant, custody, hearing, summon, evidence, legal office, execute, dismissal. Ito yung mga salitang ginagamit o wikang ginagamit ng mga attorney o mana sa legal na pamamahala o sa profesyon. Sa sports naman, offense, defense, coach, love, track, goal, injury, slam dunk. Yan yung mga salitang ginagamit sa profesyon ng laro. Susunod naman, ang pangwalong variety ng wika. Ito ay ang Kriole. Ang Kriole ay ang variety ng wika na nadidevelop dahil sa mga pinaghalo-halong salita ng individual mula sa magkaibang lugar hanggang sa ito ay nagiging pangunahing wika ng partikular na lugar. Halimbawa dito ay pinaghalong salita ng Tagalog at Espanyol. Ito ay tinatawag na Chavacano. Mga halimbawa nito ay ang bienvenidas, muchas gracias, ta amaigo contigo, bonita. Sa Spanish naman, bienvenidas, muchísimas gracias, te quiero, eres hermosa. Ito yung mga halimbawa ng Creole.
So ngayon naman, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng variety ng wika. Mahalaga ang pag-aaral ng variety ng wika sa atin dahil dito nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa ang lahat ng tao. Kung wala ito, mawawala ng saysay ang lahat ng ating sinasabi. Mahalagang pag-aralan ng iba't ibang variety ng wika upang, una, maiintindihan natin ang ating kapwa, balik tanaw sa ating kasaysayan at mga pamumuhay ng mga tao noong unang panahon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng variety ng wika, malalaman natin ang kasaysayan ng ating bansa, mga wika na ginagamit nating katutubong Pilipino, at ang kanilang mga kaugalian. Pangalawa, ito ang sumisimbolo ng pagkakilala ng isang individual. Ang wika ay sumisimbolo sa ating pagkakilala bilang isang para sa atin, Pilipino, makikilala tayo sa pamamagitan ng ating wika. Pangatlo naman, mas naipapahayag ng isang tao ang kanyang emosyon at damdamin kapag mayroon siyang gustong sabihin. So mas naipapahayag natin ang ating mga damdamin sa pamamagitan ng paggamit natin sa ating sariling wika. Pang-apat naman, ay ipapaliwanag ng isang tao ang gusto niyang ihayag kung gagamitin niya ang kanyang sariling dialekto kumpara sa kung gagamit siya ng wikang Ingles kung siya ay purong Pilipino. Mas madaling maunawaan o may pahayag na isang tao ang kanyang opinion sa pamamaraan o sa pamamagitan ng kanyang dialektong ginagamit kaysa sa ibang ah, tulad ng Ingles. Mas nahihirapan silang ipahayag ang ilang mga ideya kung ibang wika ang gagamitin. Ngayon, may mga katanungan ba kayo sa ating talakayan? Maaari niyong itaas ang inyong virtual hand kung mga katanungan kayo. Naunawaan niyo ba talaga ang ating lalakayan ngayong araw? Kung wala, ako ang magtatanong sa inyo. Ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng variety ng wika sa pagkikomunikasyon natin sa ibang tao? May gusto bang sumagot? Tunlay, maaari mo bang ihayag sa klase kung ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng variety ng wika? Maaari. Ang kahalagahan ang kahalagahan ng pag-aaral ng variety ng wika sa atin ay mas magkakaintindihan tayo sa kapwa natin. Mas lalo tayong magkakaintindihan kapag nalalaman natin o marunong tayo sa ating wika, lalo na sa ibang wika. Dapat mas maging malalaman natin, mas dapat alam natin ang bawat wika na ating sinasabi o sinasalita para mas lalong magkaunawaan tayo sa ating kausap. Susukatin ko ang inyong kaalaman sa ating talakayon ngayong umaga. So ang gagawin natin ay panuto sa isang kalahating papel, tukuyin ang mga salita o phrase na ibinibigay sa bawat item, tukuyin kung anong variety ng wika ito. Sagutan lamang sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos yung sagutan ang 10 ibinigay na mga salita, kukuhanan niyo ng litrato at ipapasa niyo sa GCR. Ngayon, alam kong malawak na inyong kaalaman sa ating tinalakay ngayong araw. Kayo ay gagawa ng isang script. Sa isang buong papel, gumawa ng script na isang maikling kwento. Maaring paksa ng kwento ay pag-ibig, pamilya, o mga napapanahong isyu. Sa loob ng script ay dapat makikita ang 8 variety ng wika. At ito ang kriteria sa pagsulat ng script. Nilalaman, 40%, paglalahad ng kaisipan, 30%, orihinalidad, 30%, at ang kabuuan ay 100%. Pagkatapos niyong gumawa ng script,
Kukuhanan niyo din ang litrato ito at ipapasa niyo sa ipinaskil kong gawain doon sa GCR. Ngayon naman, ito ang ating pagkakasunduan, ang inyong takdang aralin. Gumawa ng graphic organizer kung saan malinaw na mapapahayag ang 8 variety ng wika. Ito ay ipapasa niyo sa sunod nating pagkikita. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Naway, marami kayong matutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Maraming salamat. Paalam.